Ano ang origin o pinagmulan ng evil eye o masamang mata? Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga tao sa kapangyarihan ng mga anting-anting o amulet, upang protektahan sila mula sa hindi alam o unknown. Maraming mga sibilisasyon sa buong mundo ang naniniwala na ang isang tao ay maaaring magdulot ng pinsala sa iba sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip. Ang masamang mata o evil eye ay pinaniniwala ang isang malisyosong sulyap o tingin na maaaring magdulot ng malas o bad luck sa sinumang makakatanggap nito. Ang simbolo ng evil eye o Nazar amulet ay isang anting-anting o amulet sa swerte, na unang naidokumento ng mga Mesopotamians mga 5,000 taon na ang nakalilipas. Kapansin-pansin, ang simbolo ng masamang mata ay matatagpuan din sa mga kulturang Jewish, Christian, Muslim, Buddhist at Hindu cultures. Nauugnay din ito sa mga sibilisasyong Griego o Greek Ancient, sinaunang Ehipto at maging ng mga Turkish. Parehong, Feng Shui at Vastu practitioner, iminumungkahi ang paggamit ng evil eye amulet bilang proteksyon na laban sa mga negatibong enerhiya. Aling evil eye ang mabuti para sa iyo at para sa iyong tahanan? Ang asul o blue na evil eye ay ang pinakasikat at malawak na kinikilalang simbolo ng proteksyon, kadalasang partikular na pinili para sa makapangyarihang mga katangian ng proteksyon nito. Kilala sa pag-iwas sa negatibong enerhiya at pagprotekta sa mula sa paninibugho, selos o jealousy at mapaminsalang intensyon, ang asul o blue na evil eye charm ay pinaniniwala ang isang pang-protekta para sa iyo at sa iyong tahanan. Ang kapansin-pansing asul na kulay nito ay sumasagisag sa katahimikan, kapayapaan, at espiritual na proteksyon, na ginagawa itong isang ideal charm o amulet na isuot o ilagay sa paligid ng tahanan, lalo na sa mga entry point. Bakit blue o asul? Ang kulay blue o asul sa maraming kultura ay kumakatawan sa lalim o depth, karunungan o wisdom, at katahimikan, katulad ng kalawakan ng kalangitan at karagatan. Ang koneksyon na ito sa kalikasan ay nagbibigay sa asul na masamang mata o evil eye ng isang matahimik ngunit makapangyarihang enerhiya na hindi lamang nagbabantay sa iyo o sa iyong tahanan ngunit nag-aanyaya din ng kapayapaan at balanse. Ito rin ay pinaniniwalaan na sumasalamin sa anumang masamang intensyon, pinalihis ang mga ito at pinapanatili ang tahanan na walang mga hindi gustong enerhiya. Ang kalidad na ito ay gumagawa ng asul na masamang mata o evil eye na perpekto para sa paglikha ng isang maayos na kapaligiran ng sambahayan habang hinaharangan ang mga negatibong impluwensya. Ano ang pinakaunang kilalang ebidensya ng masamang mata o evil eye? Ang paniniwala sa masamang mata o evil eye ay nagsimula noong hindi bababa sa ika-6 na siglo BC, nang lumitaw ito sa iba't ibang mga sinaunang Griego na klasikal tulad ng mga sisidlan o vessels ng inumin. Ito ay tinukoy ng maraming klasikal na may akda tulad ni Plato, Hesiod, and Plutarch na lahat ay inilarawan ng pag-andar ng evil eye charm, amulet bilang isang paraan ng proteksyon. Bakit tayo dapat maniwala sa pamahiin o superstition ng masamang mata o evil eye? Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng napakalaking kahalagahan at katanyagan sa iba't ibang kultura sa buong mundo, maraming mga may akda at folklorist ang nagbigay ng siyentipikong mga paliwanag tungkol sa paggana ng mga anting-anting o amulet na evil eye o masamang mata. Ayon sa siyentipikong paliwanag na ibinigay ni Plutarch, ang mga mata ang pangunahing pinagmumula ng nakamamatay at malisyong mata na mula sa mga panloob o inner na recesses ng isang individual na nagtataglay ng masamang mata. Karaniwang nakakaapekto ito sa hindi nalalaman at maaaring magkaroon ng nakapipinsalang kahihinatnan.